Good afternoon. Okay, medyo matagal-tagal tayo nakapag-upload. Gusto ko makipagkwentuhan sa inyo. Share ko lang sa inyo nangyari sa akin ng mga araw na malakas yung ulan. Tapos nagkaroon ng baha. Kaya yung motor ko, nailusong ko yun sa baha eh. Nailusong ko sa baha. Ito, tingnan nyo. Yan yung Ito video. error ang ating motor. Error 1. Pupunta tayo sa shop. Naging error sa hindi ko lang pala dahil. Yan ako nagka-problema eh. Baka may problema. Talagang may problema. Yan, error 1. Error 1 yan. Error siya. Error. Nag-error 1 siya. Tapos, dinala ko siya sa dinala ko siya. Hindi ko alam kung ang dahilan ng nag-error 1 siya dahil nailusong ko sa baha. Dalawang beses ko na yun nailusong. Siyempre, ito magtawid ko, bumalik pa ako sa baha na yun. Wala naman kasing choice eh. Kasi, ano yun, wala ka na ibang dadaanan. Pagpasok-masok ka doon, meron kasi ako hinatid. Tapos doon ka rin dadaan sa baha na yun. Kaya naman ng motor, kasi naka-sniper naman ako, sniper 150. Nakatawid naman siya, dalawang beses, walang problema. Mga pagkalipas siguro ng isang araw, dalawang, ating wala na eh. Lumabas siyang error 1 na yan. Yung error 1. Siyempre, nangamba ako. Baka mamaya, pag pinil ko itong itakbo, kinabukasan nag-error 1. Pinakamba ako, kaya, pero baka masira. Kaya agad-agad, dinala ko sa shop. Pagdating ko sa shop, tinignan ko bakit nag-error 1. Tinignan nila yung ECU. Nasira yung ECU. Hindi ko alam kung nabasa. Kasi hanggat maaari, huwag mabasa yung ECU. Pag nabasa kasi yun, pwedeng masira talaga. Masira talaga, as in. Ngayon, dahil pinagpalit ako ng ECU, ay talagang gumana eh. Yun lang naman daw ang nagsira kung bakit siya nag-error 1. Palit ECU lang, wala nang iba. Pero check ko yung makina, kung pinasok ng tubig, wala naman daw, goods. Walang tubig, malinaw pa yung langis. Ayun ang kinagandaan sa sniper, sniper 150. Kasi yung air filter niya, nasa ibabaw, nasa ilalim ng upuan ng rider. Kumpara doon sa mga scooter na nasa gilid, mostly karamihan sa mga scooter na nasa gilid yung air filter. Kaya hindi mo talaga pwedeng ilusong sa baha kasi madalas siyang pumasok. At laging problema naman sa akin, nailusong ko sa baha, nasira yung ECU. Hindi ko alam kung nabasa yun. Yun ang dahilan. Kaya nag-error 1. Kasi lumipas pa yung kinabukasan eh. Bago siya nag-error 1. Paglabas ko ng umaga, nakita ko na lang sa dashboard, error 1. Yun ang nangyari. Yan. Ngayon, papaisip na ako kasi syempre, mahirap lagi na sa kalsada. Totoo lang. Maraming pwedeng mangyari pala sa kalsada, lalo na pag tagulan, lalo na pag mabaha. Wala naman choice eh, kasi hanap buhay natin yan. Kaya nga naisipan ko na mag-try ng ibang source ng income. Kaya nagsusubukan ko yung trading. Kung kilala niyo, forex trading, na-try ako. Umaten ako ng webinar, meron akong webinar na inatinan. Pero ang hirap mga catch up kasi gusto ko talaga yung actual face to face. Tapos nabi-bitcoin din ako. Sa kasama pala, laging talo. Kasi ang hirap po talaga, ang hirap intindihin ng chart. Lalo na pag wala kang ideya. Wala kang ideya, kaya naghahanap ako ng mga pwedeng magko-coach atin. Kaso lang meron ako na pagtanungan, 64,000 yung coaching tutorial para matuto paano mag-trade. 64,000 po yan. All in na yun. 12 days ang session. 12 days. Siguro naman 12 days kaya mo makuha yun sa 64,000. Tapos, from 9 a.m. to 5 p.m. Ang haba ng oras, halos 8 hours. Tapos siya kahaba, tapos 12 days. Pero maganda yun. Maganda naman talaga. Maganda ang mag-training na mga ganyan, ang course na ganyan. Para at least papasok ka sa trading. Mahirap kasi yung papasok trading, wala tayong ideya. Lagi kang malulus. Nananalo din naman ako, kaso lang kasi kakaroon ako ng problema. Dahil hindi dahil sa naobserbahan ko rin. Gaya nung nakaraang araw, sa Bitcoin ako nag-trade. Sa Forex di ako marunong gumawa, hindi ko alam kung ano yung Forex na yan eh. Pero gusto kong magkaroon ng account sa Forex. Nasa Bitcoin ako nag-trade ngayon. Nag-entry ako
nag-entry ako. Pag-entry ko, ay actually hindi pa ako nag-entry kasi ano meron akong inaabangan na isang signal na para kung magkakaroon ng reversal. Meron ako tinitingnan ng reversal. Nakaligtaan ko mga siguro mga isang araw na lumipas. Hindi ko tiningnan. Dapat chinek ko kung nagkaroon nakita ko na yung signal na yon. Kaso makalipas ang isang araw, kalimutan ko. Pagtingin ko ulit, nakita ko na yung signal bumaba na. Nagkaroon ng reversal yung Bitcoin. Nakapag-entry ako, goods yung entry ko kasi konti lang naman yung naging niya yung oras niya, pag-iita niya. Pag-entry ko, nag-earn ako, nag-profit ako doon, bumagsak yung Bitcoin. Bumagsak. Okay. Tapos, nung pagdating ng yung unang pullback niya, ewan ko kung familiar kayo sa unang pullback, ito, tingnan niyo to. Yan. Mula doon sa taas, nag-pullback, bumagsak yan, tapos nagkaroon ng pullback, nilabas ko. Yan, nagsimula yan nung nung petsa yan. Basta nagsimula siya, ilang araw pa lang. Parang 5 days pa lang mula ngayon. 5 days mula nung bumagsak siya. Yan. Ang ganda ng entry ko dyan. Kaso lang, dahil kinabahan ako kasi biglang nag-pullback akala ko kasi baka mamaya biglang umangat ay nang nasa isip ko. Hindi ako nakapag-set ng take profit. Hindi ko kasi ugali yung nag-set ng take profit lalo na kapag nakita ko na yung market, yung trend niya galing sa pinakamataas na kumbaga overbought na siya. Pag bumagsak siya, sigurado yung tutuloy-tuloy siya sa baba. Pagdating sa baba niya, meron din ako tinitingnan na sign na mag-shift na siya or magkakaroon na ng reversal ulit. Yun. Tinitingnan ko yung mga iba't ibang time frame bago ako mag-buy at mag-sell. Kung pare-parehas na sila magkakaroon ng parang kung nalagyan mo ng moving average, makikita mo din yung kung umentry na ba siya doon sa pag entry niya doon sa moving average, masok na siya. Tapos bababa ako sa pinakababang time frame, sa 5 minutes time frame. Doon ako kukuha ng entry. Saka ako, bago ako mag-initiate na na. Tapos yun na, biglang nagpurong pullback, inilabas ko. Nilabahan ako, tapos yun. Tapos nag-entry ako dahil nga akala ko tataas. Yung pala, pullback lang pala yun. Entry ako. Nasilat. Stop loss ako. Nasilat yung stop loss ko. Nahit yung stop loss. Tapos, bumagsak na naman. Yan, ganun. Kaya kailangan talaga, pag ikaw nag-trade, kailangan kontrolin mo yung emotion mo. Kung sigurado ka dun sa pasok mo, sa entry mo, huwag kang kakabahan. After 4 days, nagpatuloy siya bumaba hanggang ngayon. Ito nung kahapon, kagabi, hindi ko na monitor din. Nagkaroon ng pullback kagabi. Pagdating niya, dapat doon ako mag-stop loss sana kung hindi ako natalo. Diba? Dapat doon ako mag-stop loss sa pinakababa na yun. Doon ako mag-take profit na sana. Laki na sana ng siguro mga nasa, kasi ang nilagay ko is $16 lang. Na siguro kung siya nasa mga, ang take profit na sana kung kagabi ako nag-take profit, siguro ang nakuha ko doon mga nasa $60, mga ganun. Sinubukan ko lang naman. Yun. Tsaka dati ginagawa ko na yun. Nag-take profit naman ako kaso lang kasi most of the time talaga laging talo. Kaya nga gusto ko matuto yung trading na yan, paano magbasa ng chart, paano magbasa ng mga candlestick, paano mag-analyze ng mga chart na yan, yung mga strategy, diba? Paano ba intindihin yung mga tinatawag nilang BOS, diba? May yung mga FBG, fair value gap, may mga ganun may mga ganun siyang mga term Tapos yung BOS, break of structure, yung ganun. Paano malaman kung anong break of structure, FBG na yan. Tapos yung market structure, yung mga ganung term, ang hirap intindihin Totoo lang. Kaya ang ginagawa ko, nanonood ako sa YouTube, nanonood din ako sa Facebook, TikTok. Although, may mga nakukuha ako, pero mas maganda pa rin yung face-to-face talaga. Kaso nga lang talaga napakamahal yung
tutorial, mag-training nito, no? Hindi basta-basta. Sa totoo lang. Pero gusto kong subukan. Kasi gusto ko na talagang mag-quit na sa trabaho, sa klase ng trabaho ko. Gusto ko nang isettle yung sarili ko sa isang trabaho na hindi ka na nahihirapan na kahit nasa bahay ka lang. Yung gano'n. May gano'n kasi. Kasi maganda, kaya mga napaganda na itong pasukin yung trading eh. Yung totoo lang. Kung marunong ka na, napaka-basic na lang lahat. Sa totoo lang. Kaya gusto ko matuto niyan. Kung meron nga lang sa akin magkukoach eh, why not? Diba? Coconut. Sarap nun. Diba? Willing tanong naman ako kung talagang ano. Kaso lang kasi yung 64,000 masyadong mabigat. Ang hirap. Siyempre, diba? Nagsisimula pa lang tayo eh. Kung maglalabas tayo ng ganyan, ang hirap. Mabuti sana kung may pera tayo ng ganang kalaki, diba? 64,000 kaagad yung lalabas mo, wala pang kasiguraduhan yun. Diba? Magki-training ka. Diba? Hindi naman agad-agad, expert ka na. Hindi biro yung gastos na yun. Kaya sabi ko, magsisimula ako rito. Pero meron akong isang ginagawa. Napapansin ko na nangyayari, paulit-ulit na nangyayari. Kaya yung may mga entry akong mga ganda. Kasi ayun yung naobserbahan ko. Na mangyayari talaga siya. Kaya agad-agad, mas magandang mag-entry ka doon sa point, sa ano na yon, sa structure na yon. Tapos ganoon din sa ano, pag-buy ka doon o kaya mag-sell ka doon. Kasi ayun yung nakikita akong ano, paulit-ulit na nangyayari. Every time na mayroong pagbabago lalo pag reversal na, pag nagkaroon ng reversal, mangyayari talaga yun. Makikita mo talaga yun. Aangat siya o kaya bababa siya. Meron ako yun lagi tinitingnan ko. Tapos, medyo may katagalan nga lang siya pag meron ano. Kapag nakuha mo na yun, medyo ilang araw bago siya magsiship ulit or magre-reverse. So, pag magandang entry mo doon, antayin mo na lang ng mga ilang araw. Long term, parang ganon. Yung iba kasing mga trader, may scalping, tatawag na scalping, merong yung 5 minutes time frame, scalping, 15 minutes, 30 minutes, man. Depende kung anong gusto mong, anong oras mo gusto mag-trade, kung anong time frame ka. Pero yung discard ko kasi most of the time, yung inano ko, yung nakikita ko lagi, hindi ko kasi kaya 15 minutes, 30 minutes, 1 hour. Kasi ang hirap eh, yung, kumbaga, papasukin mo yung trade na yon, papasok ka sa trade na yon na hindi mo alam kung anong mangyayari sa market, kung babagsak ka bababa, doon ako nahihirapan. Pero kapag yung alam ko yung magre-reversal eh. Yung pag alam kong may reversal, meron ako nakikitang sign na magkakaroon ng reversal. Automatic siya. Kaya yun yung mga entry ko, kaso nga lang, matagal nga lang. Kung halimbawa ang downtrend na yung market, or magre-reverse na, galing sa tumaas, tapos biglang babagsak na, nakikita ko yun. Ganon din sa galing sa pagbagsak, tapos magre-reverse sa pataas, yun, meron din ako tinitingnan doon na sign. Kaya maganda yung entry ko, lagi doon lagi ang entry ko. Kaso, pag hindi ka nakapag-entry, halimbawa, hindi ka nakapasok, antayin mo ulit kung kailan ulit magre-reverse, ilang araw. Ganun ang ginagawa ko. Kaya wala akong entry kapag mga nasa kalahati na, halimbawa sa kalahati na. Ayaw kong pumasok doon eh, kasi walang kasiguraduhan eh. Baka pagpasok ko ng, halimbawa, uptrend siya, pagpasok ko, biglang nag-pullback. Diba? Di silat yung natin, take profit, yung natin, stop loss natin. Tapos aakit na naman. Doon ako na yun nahihirapan sa part na yun. Kaya sana kung meron lang magtuturo sa akin, salamat po. Kasi gusto ko talaga rin mag-quit sa trabaho ko. Gusto ko nang baguhin yung source of income. Diba? Kasi nasa biyahe tayo, ng biyahe, yung init, yung ulan, tapos baha, tapos yung usok, maraming nasasagap lang sa kalsada. Diba? Yung disgrasya pa, kaya hindi natin alam eh. Yan kat maaari gusto ko kung mayroon lang pagkakataon, chance na mabigyan ng chance na para mabago yung source. Why not? Gusto ko talaga pasukin. At ang isa sa mga nakikita kong maganda talaga, trading. Bukod sa negosyo, kasi ang hirap din ng negosyo. Kasi okay, maglalabas ka rin ng pera. Same lang ng Kasi nga lang kasi, sa negosyo, talagang tutok ka din doon. Dito naman sa trading, tutok ka din. Pero sa negosyo kasi, talagang maraming asikasuhin. Kaya nang kuha ka ng mga permit, ganyan. Sa trading ng mga permit, lalo pag gusto ko magnegosyo rin. Gusto ko rin yun. So nga lang talagang hanap ka ng pwesto. Ayun yung mga hanapin nyo.
Tapos di ba? Hanap ka ng pwesto, hanap ka ng kuha ka ng mga papel, dokumento para maging legal ka. Kapag hindi mo na process yun, may kakaproblema ka. Kaya yung nakikita kong magandang pasukin talaga trading sa ngayon. Pero ngayon nag-aaral pa rin ako. Matagal na ako nagki-trade. Siguro may 2021 pa eh. Kaso nga lang, hindi naman ako yung araw-araw. Pero kung nagpo-focus lang ako dito, siguro pwede. Siguro tuto na ako. Kasi kung pag gusto ko lang mag-trade, pag tumitingin lang ako sa trading platform, yan. Titingin ako. Pag kursunada ko, yun. Di lang. Pero ngayon, pinag-aaralan ko na, tinututukan ko ng konti. Pag may oras ako, sisilip ako doon kung anong galaw ng trade, tapos gumagawa ako ng demo. Kasi gusto ko matuto talaga. Gusto ko. Yun lamang sa kwentuhan natin. Sana may mag-coach. Thank you.